Tayo po'y tumayo at manalangin. Paki-off po yung mga cellphone muna. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po yung lumikha ng langit at lupa. Ikaw po yung nagbigay sa amin ng buhay. Sabi mo nga po, pinahiram na panahon na binigay mo po sa amin. At salamat po sa isang linggo kung paano po namin nakita ang katapatan mo, Panginoon. Nagkasala po kami, nagkulang po kami, kaya hiningi po namin ng kapatawaran to at turuan mo po kaming pagsisihan po namin ito talikuran. At ngayon po, O Diyos, ay nagpapasalamat po kami kahit na inaalala po namin yung mga kabutihan mo po sa amin, yung pagmamahal mo po sa amin na walang kondisyon. At salamat po, O Diyos, dahil alam po namin, nandito po kami dahil sa iyo po. Ikaw po yung dahilan, Ikaw po yung nagdala sa amin dito, Ikaw po yung nagbigay sa puso po namin ng hangarin na ngayong oras na to, na ngayong araw na to, ay araw mo po ito na ibigay po namin sa iyo yung dapat na nararapat sa isang Diyos na nagmamahal po sa amin. Kaya salamat po, Diyos, sa kabutihan mo po sa amin at salamat po sa araw na to na muli ay mararanasan po namin ang pagmamahal mo na walang kondisyon, yung habag mo nga po. At salamat po sa pag-intindi mo po sa amin. Salamat po sa pasensya mo. At salamat po sa hindi nagmamaliw na pag-iingat mo po sa amin. Salamat po at hindi mo inaalis kahit ang paningin mo po sa amin. At kaya ngayong oras na to, O Diyos, alam po namin na nasa kalagitnaan ka po namin. Ang sabi mo po sa iyong salita, kung merong 2 o 3 tao na nagtipon sa pangalan ni Kristo, ay nandun ka po sa kalagitnaan nila. Kaya alam po namin, kasama ka po namin ngayon, at alam po namin, may ginawa ka na nga po. Kaya tulungan mo po kami, at salamat po sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin ngayon, O Diyos. Tulungan mo po kami na masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At tulungan mo po kami na makita ka po sa puso po namin ng mga pasasalamat ng paggalang po sa iyo. Kaya Ama, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo at saka sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi niya sa Psalms o Awit 119, 117 hanggang 120, upang ako ay maligtas, ingatan mo ako, O Diyos. Ang pansin ko'y itutuon sa bigay mong mga utos. Ang lumabag sa utos mo ay lubos mong itatakwil. Ang kanilang panlilinlang ay wala ring sasapitin. Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin. Kaya naman ang turo mo ang siya kong iibigin. Dahil sa iyo, ang damdam ko'y para akong natatakot. Sa hatol mong igagawad, natatakot akong lubos. Amen. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos,
ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the storm, believed to die, rejected and alone like the rose, trampled on the ground. You took the fall, part of me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the storm, believed to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me. Crucified,
took the fall and thought of me above. The ways of truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation. He is Jesus. Jesus. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. He is Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hand. Jesus. He's a name I call in times of trouble. There is a song that comforts in the night. There is voice that calms the storm of rages. He is Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hand. Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock and my Redeemer. There is power in your name, in your name. Who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. You roar like a lion, he bled as a lamb, he carries my healing in your hand. Walk on the waters, you speaks to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as the lamb, you carry my healing in your hand. Jesus, there is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Ama namin Diyos, nasalamat ka po, walang iba. Ikaw lamang po talaga ang kabuuan po ng lahat ng pangangailangan po namin. At salamat po sa katotohanan
na patuloy mo pong ipinapahayag po sa amin. At dahil sa katotohanan ito, O Diyos, kami po ay nakakalaya, kami po ay gumagaling, kami po ay lumalakas. Sambahin ka nga po, O Diyos, pinupuri ka po namin sa oras na to. Nawa, O Diyos, makita mo po yung puso namin, makita mo po yung bawat kalagayan po namin. At alam po namin na meron ka ng ginawa. Kahit nagsisimula pa lang kami po sa iyo. At alam po namin, O Diyos, mahal mo po kami. Alam po namin hindi magbabago yung pagmamahal na yon. Iparamdam mo nga po sa amin ngayon, O Diyos, ang iyong pagmamahal. At naway, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagsamba ngayon sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Tulungan mo nga po kami, buksan mo ang puso't isipan po namin para may mapaglagyan po yung salita mo. Ano man po yung dinadala naming problema, O Diyos, ay binibigay po namin sa iyo ngayon para mai-focus po namin yung oras po namin sa iyo lamang. Ikaw po yung Diyos na tunay na dapat sambahin. At tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsusumamo po sa iyo. Tulungan mo po kami. Hindi po namin kaya kundi mo po kami tutulungan. At salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Good morning. Salamat sa Diyos sa buhay natin at sabihin mo ka sa katabi mo, salamat nandito ka. So, tunay ang Diyos na napakabuti niya sa atin at kahit isa lang, mag-isip ka ng magandang ginawa ng Diyos sa iyo sa nakaraang isang linggo. Kahit isa lang, mag-isip ka ngayon. Anong ginawang mabuti sa iyo ng Diyos? Ang dami, di ba? So kahit isa lang mag-isip ka at mararamdaman mo na merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Ito yung pupuno ng pusutanin ng pagmamahal. So salamat sa Diyos, patuloy niya tayong ginagabayan. Isa sa pinakamagandang libro ng Bible is the Book of Luke. Detalyado siya. Reminded tayo na wala siya doon. Hindi niya nakita in person si Jesus. Pero ang ginawa niya, di ba, nag-interview siya, nakinig siya sa mga kwento-kwento, at nakabuo siya ng isang napakagandang sulat itong Book of Luke. Na makita mo yung New Testament, siya yung maraming isinulat doon kasi sa pakikinig niya. Remember sabi nga sa atin ng Bible, tayo maliligtas, tayo magkakaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Ito yon, yung pakikinig. Pakikinig na salita ng Diyos. Kasi there is a power in the name of Jesus. There is a power dito sa salita ng Panginoon. So natandaan natin last week kung paano pinagaling ng Diyos yung isang kuba, di ba? Isang kuba. And then natandaan natin yung kwento niya that time na nandun yung 18 years na kuba yung babae. So kung 18 years siyang kuba, alam mo yung kuba na parang 7 na ganon, parang 7, yun nakaganon talaga, na hindi man lang makatingin sa harap ng tao. Of course, kung 18 years siyang kuba, may imagine mo, wala siyang trabaho, di ba? Yung mga tumutulong sa kanya, parang siguro pinagsawaan na siya. Kasi parang definitely wala siyang pakinabang at ikinakahiya. So kung wala siyang trabaho, wala siyang pera, ma-imagine mo, pati yung damit siguro niya, wala na siyang pambili ng sabon, di ba? So, siguro, yung amoy niya, iba na, di ba? So, walang tumatabi sa kanya. So, ma-imagine mo, yung scenario ng pinag-aralan last week, alimbawa, itong templong ito, nandun lang siya sa dulo kasi nahihiya siya. Kasi kung pupunta siya rito, aalis yung mga tao. So, matagal na panahon, nandun siya hanggang sa dumating si Jesus, di ba? So, dumating si Jesus, siguro sabihin natin sa kwentong yon, mga 1.5 years pa lang nag-minister si Jesus. Although nung baby pa si Jesus, nung bata pa siya, may sakit na itong babaeng ito. Kaya lang nag-ministry si Jesus nung mga edad niya, mga 30 na or 30 plus na. So may imagine mo yung suffering niya. Pero ang pinakamagandang nakita ko maganda doon, parang tayo dito, yung taong outcast, yung taong hindi natin pinapansin, o yung tao na kuminsan nire-reject natin, yung tao na parang pinandidirihan natin. Hindi ganon ang puso ni Jesus. Pumunta yung kubang babae sa temple, alam niya nandun ang Panginoong Yesus. Alam niya may kapangyarihan ng Diyos na magpagaling.
at nakikita ni Jesus yung puso ng babaeng yon. Kaya itong mga nandun sa sinagoga, na parang ganito, sinagoga, maraming tao sa panahon ni Jesus, tens of thousand yon, tens of thousand, 15,000 siguro o 20,000 siguro. Imaginin mo yon, nilampasan ni Jesus lahat yon, nilampasan niya. At nakita niya yung isang babae nasa likod. Nakita yung puso ng babaeng yon, na wala na siyang pride, wala na siyang may pagmamalaki, tiniis niya lahat ng pagdurusan niya na dulot ng tao, dulot ng kalikasan. Pero ano ginawa ng Jesus sa binasa natin? Tinawag ni Jesus. Tinawag ni Jesus. So may imagine mo yon, ganon din siya sa atin. Nakikita niya yung puso natin. Kapag nakikita niya yung puso natin na sugatan na, wala ka ng pag-asa, parang wala ka ng mapupuntahan, nakikita ni Jesus yon. At ikaw din, kaibigan, tatawagin ka rin niya. At makaka-receive ka ng pagpapala sa Kanya. At pinili siya ng Diyos, pinagaling ng Diyos, itinuwid niya, hindi lang yung pagkakuba niya, itinuwid niya yung kanyang pagiging makasalanan, at siya naman ay patuloy na nagpuri sa Diyos. Parang tayo ngayon dito. Kaya tayo nagpupuri sa Diyos kasi may ginawang mabuti ang Diyos sa atin. Amen? Meron siyang ginawang mabuti at hindi siya tumitigil, kaya meron kang magandang reason para purihin mo ang Panginoon. So ang makipot na pintuan, ito yung pag-aaralan natin to. At na pagdaan natin before, di ba, merong maluwag na pintuan, merong makitid na pintuan. Sa makitid na pintuan, siyempre makitid, wala kang pwedeng dalhin kasi sasabit doon sa makitid na pintuan. Pero kung medyo healthy ka, don't worry kasi i-adjust ni God yun. Makapasok ka pa rin. Ang puto ni God doon, wala kang dadalhin na sa sarili mong gawa, wala kang dadalhin kayamanan mo, wala kang dadalhin anumang kundi come as you are. Ikaw. Ang importante kay God, ikaw. Hindi yung achievement mo, hindi yung diploma mo, hindi yung kagalingan mo, kundi ikaw. At yun ang makakapasok itong makipot na pintuan. Hindi yung malawak na pintuan, sinabi nga na pa yung malinaw yon, kahit ano pwede eh. Kaya maraming tao, pinipili nila yon kasi walang rules. Kumbaga, pwede kang mag-asawa ng multiple asawa, pwede kang magmura, pwede kang magnakaw, pwede doon. And then, pwede kang gumawa ng mabuti, sabi mo kay God, God, gumagawa naman ako mabuti, nagbibigay pa nga ako ng limos, tumutulong ako sa kapwa mo. Pwede yon. Pero dito sa makipot na pintuan, hindi po pwede. Ang regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan, regalo siya. Wala kang contribution kahit konti. At pag naiintindihan mo, God, salamat po, 100% binigyan mo ako ng regalo. At ang pinaka-best na regalo, yung regalong buhay na walang hanggan. So ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga, yung question na konti lang ba yung maliligtas? At sana masagot ng pag-aaralan natin, ilan ba talaga yung maliligtas? So kita natin sa Luke 13, verses 22 hanggang 30. Ito yung sinasabi, makitid na pintuan, hindi ka makapasok, kailangan mong bitawan lahat yun. So ito yung humility, ito yung kailangan ng Diyos na pagpapakumbaba. Wala akong magagawa sa aking kaligtasan. Kailangan kong bibitawan yung mga self-effort ko, achievement ko, kagalingan ko, yung pagiging mabait ko, hindi po pwede yon. Sabi niya, pumunta ka, ikaw lang. At ito yung maliligtas. So tingnan natin sa Luke chapter 13, verses 22 hanggang 30. Pwede pa tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. Verse 22, habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. And 25 akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, habang kayo na may pinagtatabuyan. And 29, darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. 30, tunay ngang may nahuhuling mauuna at may mauunang
mahuhuli. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin na pwede po naming pag-aralan, pwede po naming balik-balikan. At salamat po, nasa isang bansa po kami na hindi po pinagbabawal ito. At salamat po, Diyos, gumawa ka po ng templo mo, itong ECF Center, para comfortable po na makaniig ka po namin, makarinig po kami ng salita mo at patuloy mo po kaming pagpalain. Kaya samahan mo po kami, ikaw po yung mag-ingat bawat isa po sa amin. Alisin mo po anuman po yung distraction o kung may mga distraction nga po, O Diyos. Patuloy po naming marinig ang sasabihin mo sa bawat isa po sa amin. At tulungan mo rin po ako, O Diyos, na itago mo po ako sa iyong likuran. Yung gusto mo lamang po ang masabi ko po. O Diyos, kung may masabi po ako na hindi mo po gusto, salain mo po ito. Huwag mo pong ayaan na maintindihan po nila o maalala po nila. Ikaw po yung maghari sa lugar na ito, sa bawat puso po namin at Panginoon. Pagharian mo po kaming lahat at ang bawat isa po sa amin, O Diyos, pagharian mo po yung puso at isipan po namin. Tupindalangin ko, tupindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po po. Thank you. Ang makipot na pintuan, ito na nga choice natin. Alam na natin, makipot, may mga rules, may mga dapat kang susundin. Hindi pwede yung stubborn doon, hindi pwede yung suwail doon. Mapapahamak ka. Ang malawak na pintuan, pwede, pero papunta yun sa impyerno. Itong makitin na pintuan, kahit na medyo may kahirapan, pero maganda yon kasi tama, tinuturuan tayong tama. Sa langit ang tuloy noon. So sabi niya sa Luke 13:20-30, natutuwa tayo na tayo ay naligtas, di ba? So lahat tayo, I assume, sana lahat tayo dito ay meron ng kaligtasan. Ang kaligtasan si Jesus lamang. So tanungin mo katabi mo, ligtas ka na ba? O, tanungin mo rin siya, nagtanong sa'yo, ikaw, ligtas ka na ba? So ngayong umaga, sana ito yung masettle natin, na magkaroon ka ng kasiguraduhan. Na sabi nga natin, hindi tayo exempted sa pinagpipray din natin yung mga kababayan natin sa yung lindol. Saan na to? Sa Jensan. So may mga namatay na. So ito yon. Kahit Kristiyano ka, hindi ka exempted doon. Importante sinasabi ng Diyos, kung ano man ang pipiliin ng Diyos na pamamaraan ng kamatayan natin, kung saan man tayo mamamatay, kung ano man yung dahilan nun, ipasa Diyos natin, pero importante, sigurado na meron kang kaligtasan para ihiwala yung katawan sa Espiritu at yung Espiritu natin makabalik siya sa Diyos. Kasi nahiwalay siya dahil doon sa kasalanan. So nalulungkot din naman tayo kasi kokonti. Parang dito sa M. de la Cruz, di ba? At hindi lang tens of thousands ang tao dito. Pero bakit kokonti lang tayo? So ito yung titingnan natin, kokonti lang ba talaga yung maliligtas? At kapag sigurado kang maliligtas, ikaw yung baka pwedeng mamaya na yan, after ng worship. Baka pwedeng mamaya na after ng worship. And then, ito yung titingnan natin na gusto ng Diyos maligtas tayo, meron tayong kasiguraduhan. Kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo dinala dito, mga malilit na bagay lang yung mga material. Ang purpose ng Diyos yung spiritual. Kasi eventually tayo mamamatay. Ang gusto ng Diyos, bago tayo mamatay, meron kang desisyon. Kasi once na namatay ka na, kahit ipagtirik kita ng kandila, ipamisa kita, wala nang magagawa yon. So yung purpose ni God, kung bakit tayo dinala dito, kung bakit din ako tinuturuan para maturuan, para maintindihan yon, para magabay natin yon sa desisyon natin. Pipili ka lang naman langit o impyerno, buhay na walang hanggan, o walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Sa langit, hindi ka pwedeng sa gilid ng langit, hindi ka pwedeng sa ibaba ng langit. So dalawa lang yon, ikaw yung pipili. Ito yung purpose kung bakit tinuturuan tayo ng Panginoon. And then miracles, natandaan natin, bakit gumagawa ng miracles ang Diyos? Hindi para maligtas ka. Hindi para maligtas ka. Gagawa ang miracle ng Diyos para maging matatag ang iyong pananampalataya. So tatandaan ninyo yon. Kasi isang example dyan, si Judas Iscariote, di ba? Judas Iscariote, may 3 taon, kasama niya si Jesus kumakain. Naririnig niya yung tinuturo ni Jesus. At nakikita niya yung miracle na ginagawa ni Jesus. Pero hindi siya naligtas. At nasa impyerno siya.
Ayaw ng Diyos na isa man sa atin dito. Nandito ka every Sunday, perfect attendance ka. Pero at the end of the day, hindi ka naniwala sa Kanya, hindi ka maliligtas. Because we cannot mock God. Kapag tinignan niya yung puso mo, wala siya nakitang Holy Spirit doon, hindi ka makapunta ng langit. At hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ko tinitingnan yung panlabas na anyo ninyo. Ang tinitingnan ko yung puso nyo. Kaya you take advantage. Nandito kayo dahil sa biyaya ng Diyos. Nandito tayo, kasama niyo ako biyaya ng Diyos. Number one lang ang gusto niya. Walang isa man sa atin ang gusto niyang mapahamak. So yung mga material na bagay yan, higit pa dyan, ibibigay ng Diyos, higit pa dyan. Pero unahin mo yung spiritual, yung kaligtasan. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi niya sa 22, habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang diranaanan. Remember sa studies natin, nagsimula siya sa Sea of Galilea, di ba? Puro mangingisda doon. Karamihan ng tao doon hindi nakapag-aral. Karamihan ng tao doon mahihirap. Pero doon siya unang nangaral, gumawa ng miracle. And then ngayon, papunta na siya sa Jerusalem. Bakit? Dito siya ipapako. Dito siya papatayin. So, siguro mga 2 years na yung ministry niya. Remember, siguro mga 2 years, mga edad niya, mga 31 o 32 years old, mga ganun ang edad niya. At palapit na, siguro wala nang sabihin natin more than a few months bago siya ipako. So, nandito na siya, pero bawat dinadaanan niya, nangangaral siya. Kasi nga, gusto niya, yung mga makarinig ng mga ebanghelyo niya ay maligtas, madagdag do sa mga naligtas. Pero take note, kung mag-a-advance ka rito, nung nabuhay na muli si Jesus, nagpakita siya sa ilan, di ba? And nagpakita siya sa marami. Ilan yung maraming yon? 500 lang. Imagine mo, tens of thousands of people, 25,000 sumusunod sa kanya. Gumagawa siya ng miracle, nagpapakain siya ng mga libu-libong mga tao. Nagpapalaya siya ng demonyo, bumubuhay siya ng mga patay. Di ba? Lahat na ito ginagawa niya. Pero during those time, nung mabuhay siya na muli, ilan lang yung nandun? More than 500. Asan yung more than 20,000? Asan yung more than 30,000? Kapag hindi tayo nag-ingat, gano'n ang mangyayari sa atin. Naakala mo lang, nagsisimba ka, akala mo lang ginagawa mo yung mga ritual, pero nung tinignan ng Diyos ang puso mo, wala kang tatak, wala kang banal na spirito, kasi alam niya hindi ka naman talaga naniwala. Pwede tayong maging katulad ni Judas. At sayang. Hindi sayang yung material, kundi sayang yung opportunity na pwede tayong makapunta ng langit para walang hanggang paraiso sa langit. Kabaligtaran nung walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ito lang ang gusto ng Diyos, yung pagmamahal niya. Ayaw niya na isa man sa mga nilikha ng tao ay mapahamak sa impyerno. Kaya lahat niyan, dinadaanan niya, ang purpose niya, nagtuturo ng katotohanan. Katotohanan. Ano yung katotohanan? Para maligtas lang yung tao. And then 23, minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? At sana masagot tayo ng Diyos sa umagang ito. Kaligtasan. Sabi, pinag-usapan ng kaligtasan. Paano ba maliligtas? Sinasabi niya yung mga hipokritong nandito eh. Mga majority ng mga tao doon, mga hypocrites, di ba? Ano yung mga hipokrito? Alam niya yung katotohanan, pero hindi niya ginagawa. Tinuturo niya yung katotohanan, sinasabi niya, pero hindi niya ginagawa. Nakikinig sa kay Jesus, pero hindi niya tunay na minamahal si Jesus. Anong ebidensya na tunay na mahal mo si Jesus? Hindi lang nakikinig ka, kundi sinusunod mo yung kagustuhan niya o yung utos niya. So ito yung ebidensya na tunay nga na ikaw ay may relationship kay God. So sabi niya, ito yung kaligtasan, sabi niya, hindi mo makukuha sa sarili mong sikap. Pilipino tayo, tinuruan tayo, bata pa tayo, na pag maraming ginawa mong mabuti, konti lang yung masama, maliligtas ka. And then, kung marami man ginawa mong masama, konti lang yung ginawa mong mabuti, huwag kang mag-alala. Pag nasa purgatory ka, ipapanalangin kita. Hindi totoo. All lies. Kasi walang purgatory. Sabi ng Panginoon, itinalaga tayong mamatay minsan, once. At pag namatay ka, uhusgahan ka, impyerno ka ba, langit ka ba? Ganun lang siya, kasimple. Paulit-ulit na ibang pamamaraan sinasabi ng Diyos, pero yun ang tinutumbok niya, itong kaligtasan na to. Kasi lahat tayo nagkasala, tama?
Walang isa man sa atin ang umabot sa pamantayan ng Diyos. Tama? Na kung sa school, lahat tayo ay, kung passing grade is 75, lahat tayo ay 74. So, wala tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa kundi parusahan tayo kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi komplikado, hindi siya mahirap intindihin. Kaya hindi ko kayang bayaran yon. Bakit? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ko, gusto ko man siyang bayaran sa pamamagitan ng buhay ko, hindi ako acceptable eh. Bakit? Dapat ang handog pambayad ng kasalanan ko, walang kapintasan. Ang dami kong kapintasan. So with that katotohanan, hindi ko kahit gusto kong ibigay ang buhay ko bilang kabayaran ng kasalanan ko, hindi siya tatanggapin ng Diyos kasi marami akong kapintasan. Dapat ang handog pambayad ng kasalanan ay walang kapintasan. Ito yung sabi ng Diyos, kaligtasan na paulit-ulit niyang pinapaintindi sa atin. So karamihan ay tumanggi nito, di ba? Pag nag-share ka ng gospel, di ba, na-experience na, alam ko na yan. O nga, alam mo na nga, pero nag-respond ka ba? Alam mo na nga, ang kabayaran ng kasalanan ng Diyos ay kamatayan, alam mo na, di ba? Pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang gan, alam mo na nga, di ba? Pero nasa iyo na ba yung regalong yon? Alam mo lang, pero wala yung regalong yon. At the end of the day, kapag hindi ka binayaan ng Diyos, magulat ka na lang, bakit ako nasa impyerno perfect attendance ako sa ACF? At ang agaga ko ron, tsaka mabait ako ron, tumutulong ako, gumagawa ko binibigyan ko pa nga si pastor ng pagkain ko, diba? Mga ganon. So, hindi yun walang bearing yon. Ang titinan ng Diyos, ang puso natin, at dapat makita niya, meron kang tatak. Again, anong tatak mo? Yung banal na spirito. Ibibigay ito sa oras na naniwala ka sa Kanya. Kahit simpleng panalangin, Panginoon, alam ko po, nakakarumal-dumal yung mga pinagagawa kong kasalanan, nakapagdiri po, nakakahiya. Tulungan mo po ako, pagsisihan ko po ito, talikuran ko po ito, at ayaw ko na pong ulitin to. Pero kahit nananalangin ka, kinabukasan ay, ulitin mo ulit, di ba? Alam ng Diyos yun Kaya lang, mag-aangkla ka na sa Kanya. Sabi ng Diyos na pag ka ng tawad sa Kanya, ikaw ipatatawarin niya. Alam niya yon. Kaya lang, sa oras na ka ng tawad sa Kanya, binayaran nung mamatay si Kristo dito, pinapaalala niya, nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung kasalanan ng nakaraan, kasama yung kasalanan nila Adan at Eva. Bayad na rin doon yung kasalanan natin ngayon, yung present, at mamaya o bukas, o sa isang araw, magkakasala tayo uli, bayad na rin yon. Sabi ng pilosopo di pastor, bayad na pala, di magkasala na lang. Hindi rin po Bakit ka mo? Meron kang banal na spirito nasa puso mo. Ito yung magpapaalala sa'yo, oy, masama yan. At pag may ginawa kang kasalanan, nakikita mo yung guilt ng puso mo, hindi ka makatulog, wala kang peace, parang ganon. Kailangan i-resolve mo yon. So karamihan kasi ay tumatanggi. At ayaw umamin na God, tulungan mo po ako, hindi ko po kaya. God, nangako po ako, hindi ko nagagawin to, pero inulit ko na naman. Di ba? Ito yung gusto ni Jesus na kapakumbabaan, walang kahipokritahan, walang pagkukunwari. Ito po ako ito po yung kahinahan ko, kailangan po kita, ikaw lamang po talaga ang makakatulong sa akin para makamit ko yung tunay na tagumpay. Hindi perfection. Magkakasala ka pa rin. Pero alam mo yung meron kang ugnayan sa Panginoon. Bakit pag false religion o kulto ay napakarami? Yung pinag-aralan natin kanina. Sabi ni Jesus, merong dalawang pinto, merong malawak, merong makitid. Siyempre, ayaw nila doon sa makitid kasi pakikialaman ka ni pastor. Pagagalitan ka ni pastor, dito, wala, bahala ka sa buhay mo, kaya mong gusto mo. So dito, kaya lang itong malawak na to, papunta sa impyerno yan. Malinaw na sinabi ng Diyos, itong makitid na to, kahit na medyo nahihirapan ka ng konti, papunta sa langit yan. Kaya sabi ng Panginoon, choice mo yon. Nasa sa iyo, pwede kang mag-enjoy sa gusto mo ng maximum 120 years. Sabihin na natin, sige, gawin mo dito ka sa malawak na daan, malawak na pinto, dito pwede. Sige, magsaya ka, maglublob ka. Maglublob ka sa mga bagay na kahit na karumal-dumal ay magpakasaya ka dyan. Maximum 120 years.
Dito magtiis ka. Pero ito yung tunay na kaligayahan. Ito yung tunay na kapayapaan. Dito peke yan eh. Peke yan. Masaya ka lang kapag maganda yung sitwasyon mo. Masaya ka lang pag masarap kang kumain, pag masarap ang ulam mo. Kabaligtaran dito, kahit na itlog lang ulam mo, masaya ka. Kasi nandito ka sa tamang daan. Pero ito na nga, dito, tiis ka ng 120 years. Magtiis ka ng 120 years. Pero ang kasuklian nun, ang sukli nun, pakinggan mo, ang suklunin, walang hanggang kang mabubuhay sa paraiso kasama mo ang Diyos. Kuha niya? Dito, nag-enjoy ka nga ng 120 years dito, nag-enjoy ka. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Walang rules. Bahala na dyan ang tamaan sa'yo. Enjoy ka 120 years. Pag namatay ka, impyerno yung kaluluwa mo, walang hanggang pangdurusa. Hindi kayang abutin ng isip natin yung eternity. Tama? Hanggang kailan yung eternity? Hanggang kailan hindi mo maabot? Yun po yung dulot nun. Kung bakit sinasabi ng Diyos, paulit-ulit, paulit-ulit, ang tumpo lang niya ay yung kaligtasan na sinasabi niya. Kaya huwag kang malungkot kahit kokonti lang. At least kung ligtas ka, ito yung pinaka-importante. Konti lang bang maliligtas? Kung titingnan natin, una, pagsikapan itong kaligtasan nito. Sabi niya sa verse 24, sinabi ni Jesus sa kanila, pagsikapan ninyong, ulitin ko may kasama ako hindi ako mag-isa rito So, sinabi ni Jesus sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. So bakit? Hindi ka makapasok on your own. Hindi ka pwedeng gumawa ng rules mo. Para makapasok ka doon, susundin mo yung gusto mo. Hindi. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Kailangan mo itakwil ang sarili mo. Pinag-aralan natin last time, di ba? Pasanin mo yung cross mo araw-araw at sumunod ka sa Kanya. So, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos. Ito yung sinasabi niya, pag nagkamali ka, gusto mo man, hindi ka makakapasok. And that's for eternity. Na kahit ipamisa pa kita araw-araw, ipagtirik kita ng kandila araw-araw, ipagdasal kita araw-araw, wala nang magagawa. Abang buhay ka, dito ka magdidesisyon. Kay Jesus ba ako o dito ba ako sa kaaway ni Jesus? Simpleng decision pero marami ang hindi nagdi-decide. Kinasusuklaman ng Diyos yung double-minded. Kinasusuklaman ng Diyos yung pabago-bago ng isip. Kasi ang Diyos hindi siya ganon. So kailangan mong magdesisyon. Kay Jesus ka ba? O kuno sa kaaway ni Jesus? Ikaw ang magdi-decide nun. And then nakakatakot ang paalala ni Jesus. Of course, hindi pa tayo, kung minsan hindi tayo natatakot, parang ganun lang, di ba? Buhay pa naman ako, bata pa naman ako. Yun ang nakakatakot. Hindi ako sigurado kung bukas buhay pa ako. Hindi ako sigurado kung hindi lilindol dito. Hindi ko sigurado kung aabutan ako ng gyera. Hindi ako sigurado kung hindi ako magkaka-cancer, hindi ako magkakasakit, hindi ako may stroke. Marami yan. Ito yung nakakatakot na rin. Yun ang makitid na pintong sinasabi niya. Hindi yung gusto mo, Kapag anak kita, pag naging Panginoon mo ako, siyempre Panginoon mo ako Ako yung boss, sabi ng Jesus, ako yung boss, hindi na ikaw. So ito yung may hirap, ito yung unti-unti aalis sila sa Panginoong Yesus. Kasi parang mas enjoyable yung dito sa mundo, di ba? Imagine mo sa mundo, makakain ka ng pizza pie, di ba? Makakain ka ng lahat-lahat ng ganyan. Pero kung sa Panginoon, may isa kang tuyo, may asawa ka, hati pa kayo sa tuyo, napunta pa sa yung ulo, di ba? Ganun to lang yung laman nun. So ito yun Ito yung sinasabi ng Diyos, ikaw ang magdi-decide. Pero kung desidido ka, God, anuman pong sitwasyon, gusto ko pong magpasakop po sa iyo. Modelo ng imbitasyon para maligtas ito sana. Sabi niya, pag sumikapan mo, yung kaligtasan na yun, kahit libre siya, hindi siya freely given. Corrupted ang gospel na tinuturo sa atin most of the time, na sasabihin sa iyo na, ganito lang, mahal ka ng Diyos, naintindihan ka niya. Manalangin ka lang, God, naniniwala po ako sa iyo,
Pero hindi yun eh. Mas maganda lahat yun. Naniniwala po ako sa iyo, ikaw po yung pinanggalingan ng kaligtasan, ikaw po yung maging Diyos ko. Pero ano sinabi ni John the Baptist from the beginning? Ano sinabi ni Jesus from the beginning? Pagsisihan mo, talikuran mo ang kasalanan mo at magpabautismo ka at para makatanggap ka ng kapatawaran ng Diyos. Yung pagsisihan, ito yung tinatanggal natin kung bakit ang laki-laki ng pride natin. Kung bakit nandun yung self-righteousness, kung bakit nandun yung maliligtas ko dahil sa sarili kong kakayahan. Because of that. Kasi hindi natin pinagsisi. Parang, nagkasala ka ng malaki, pinatay mo yung anak ko, tapos sabi mo sa akin, Pastor, sorry. Is it enough? The same kay God, di ba? Nagkasala kayo, paano kayo humarap sa Diyos? Paano humingi ng tawad sa Diyos? Maring nagsorry ka, maring umiyak ka. Pero tanungin mo sarili mo, pinagsisihan mo ba yung ginawa mong yon? O tinalikuran mo ba yon? O paulit-ulit mo lang binagbalik-balikan? At kapag nakita ng Diyos yon, yung tunay na pagsisisi, hindi ka perfect, magkakamali ka pa rin. Pero nakita ng Diyos sa puso mo na nagsisisi ka at ayaw mo talagang ulitin yon. Pero nauulit mo, tama? Nauulit mo siya. Pero naalam ng Diyos na ayaw mong ulitin yun. Yun po yung pinagpapala ng Diyos. Yun po yung pinagpapala ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ko tinitingnan yung panlabas mo, hindi ko pinapakinggan yung mga sinasabi mo, hindi ko tinitingnan, binibilang yung mga ginagawa mong kabutihan. Ang tinitingnan ko ay yun sabi ng Panginoon, gusto kitang, sabi na, di ba, para kung inahing manok, sabi niya, tinatawag kita, gusto kong pumunta ka sa ilalim ng aking pakpak para ikaw ay ingatan ko, para ikaw ay protectionan ko. Pero ano sabi ni Jesus? Bakit siya umiyak? Pero ayaw mo eh. Yun eh. Pero ayaw mo eh. So konti lang yung pupunta doon. Sabi niya, alimbawa, yung nanay na manok, di ba? Nay, baka po mabaho kilikili mo eh. Ayoko dyan. Dito na ako sa labat. Saka, Nay, pag nandyan po, madilim eh. Ayoko po dyan. Saka baka, Nay, baka may mga kuto-kuto ka pa dyan eh. Ayoko, may mga kulisaw ka dyan, di ba? Yun eh. So sinabi ni Jesus, when Jesus saw Jerusalem, sabi niya, Jesus wept. Bakit siya umiyak? Kasi pinatay niyo yung mga pinadala kong propeta sa inyo, pinatay niyo yung mga pastor na pinadala ko sa inyo, mga missionary na pinadala ko sa inyo, para turuan kayo paano maligtas. And then sabi niya, para kung inahing manok na iniimbitan kayo, pumunta kayo sa ilalim ng aking pakpak at iingatan ko kayo. Pero sabi ni Jesus, pero ayaw ninyo. At sana hindi tayo nabibilang sa mga taong ayaw. Then Reformation, kung bakit, naalala natin si Luther, di ba? Si Martin Luther, siya nagsimula ng Reformation. Kung bakit po tayo nandito ngayon. Kung bakit natin alam itong pinag-uusapan natin, because po kay Martin Luther na siya nagsimula po nito. Di ba, remember, i-remind lang na anong pinakasukdulan na talagang umalma si Martin Luther? Nung sinabi ng Roma, sinabi ng Papa, sabi niya, magbenta kayo ng magbenta kayo ng kaligtasan. Ha? Pwede ka palang bumili ng kaligtasan? Remember nyo ngayon? Binibentang yon. At sabi ng Roma, o kayo mga lahat ng kaparihan sa buong mundo, pag nakabenta ka, meron kang commission para makatulong sa simbahan mo. Doon na po umalma si Martin Luther kung bakit nagkaroon Reformation. I-reform natin, baguhin natin. Maling theology yan, maling doktrina yan. At inabutan tayo noon kung bakit merong tamang doktrina, kung bakit alam natin yung tunay na kaligtasan. At yun na nga, sabi niya, yung kabayaran ng kasalanan, hindi mo pwedeng bilhin. Hindi mo pwedeng bayaran ng pera yung kasalanan. At hanggang ngayon, nakakalungkot, kailangan biyaan tayo lahat ng Diyos hanggang ngayon gumagawa po noon. Na para yung namatay kong tatay, para maligtas siya, magbabayad ako, para ipamisa siya, para i-bless siya, para baka sakaling hindi siya, alisin na siya kagad sa purgatory. And remember, walang purgatory. Basahin mo yung buong Bible, walang purgatory. Sabi nga ni Jesus, ulitin ko, tinalaga ng Diyos na tayo'y mamatay minsan lang, once lang. At kapag namatay tayo, uhusgahan tayo. So ito yung gusto ni Jesus, paghandaan mo yon. Hindi mo alam kung kailan yon, hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung saan.
Pero ngayon pa lang, naririnig mo yung sinasabi ng Diyos, isettle mo na yon, ayusin mo na, God. Ngayong oras pong ito, gusto ko pong isuko ang buhay ko po sa iyo. Turuan mo po ako na pagsisihan ko kasalanan ko, talikuran ko po ito, sumunod po ako sa iyo, maging anak mo po ako, maging kaibigan mo po ako. Ito yung inaantay ng Diyos na ma-reform tayo. Kung bakit we belong to the Protestant tayo, di ba? Bakit? Kasi we protest. We protest kahit na nagagalit yung kaibigan mo, nagagalit yung kapatid ko. Sinasabi ko, mali kasi yan, hindi yan sinasabi ng Diyos. So because we protest to the lie. Kung bakit protestant tayo, hindi tayo makikiayon doon sa mali. Si Jesus, mahal niya tayong lahat. Pero kailanman, never nakukonsintihin niya yung ginagawa nating mali. So nakita niyo yung distinction, yung difference nun. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, pero yung ginagawa kong kasalanan, kinasusuklaman ni Jesus yun. Pero hindi nagbabago yung pagmamahal niya sa akin. Nakita niyo? Ito yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi nagbabago. Pero yung gawang kinakasalanan, hindi niya kukonsintihin yon. Kasi unang-una, mapapahamak ka. Hindi lang dito sa mundo, kundi yung espiritu mo pupunta ng impyerno. Sinasabi niya, malawak at makitid na daan. Nakita natin kanina, sana maano yan. Pipiliin mo yung makitid na daan kasi ito yung daan papunta ng langit. Yung malawak, ito yung ang papunta ng impyerno. Sabi niya, manalangin ka lamang, okay na yan. Makakatulong po, pwede po, pero hindi ito yung tinuturo ni Jesus. Hindi yung tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo ni Jesus, pagsisiyan mo yung kasalanan, talikuran mo, magpabautismo ka, sumunod ka sa akin. Sabi niya, iwanan mo lahat, alika, sumunod ka sa akin. Akala natin, hindi masaya, hindi masarap. Ito po yung tunay. Tunay na buhay, yung buhay na kasama si Jesus. So dumating si Jesus, hindi para konsintihin yung mga ano natin, yung mga pinagagawa natin. Dumating si Jesus, hindi, sige, okay lang yung ginagawa, pagpatuloy mo yan. Hindi ganon. Dumating si Jesus para putulin yon. Dumating si Jesus para bigyan natin siya ng pagkakataon na, God, hindi ko na po kaya, sinubukan ko po lahat eh. God, I surrender po. God, you take over na po. Hindi na po ako. Ikaw na po. Ito yun. Ito yun. Parang sabi ni God, be still. Wala kang gagawin, and I will show you. Wala kang gagawin, pero ipapakita ko ang pagka-Diyos ko sa iyo. Imaginin mo yon. Imaginin mo yon na, sabi niya, wala kang gagawin ha, be still. Pero I will show you that I am your God. Anak kita eh. Sabi ng Diyos, anak kita eh. Magkukulang ba ako sa iyo? Hindi pa kita iingatan, hindi ko po ipoprovide yung mga bagay na makabuti sa iyo at makapagpasa sa iyo. Yun eh. But you have to be still. Be still, wala kang gagawin. O itigil mo yung mga gawa mong yan. Be still. Ipakita ko sa iyo ang pagka-Diyos ko. Ito yung mahirap gawin. Tama? Mahirap gawin eh. Kasi nasanay tayo na, gagawa ako ng kabutihan, meron akong points sa heaven. Magbigay ako ng tulong ko, meron akong punto sa heaven, mataas ang grades. Hindi! Ano sabi ng Diyos? Yung regalo niya is a free gift. Hindi siya resulta ng magandang gawa. Bakit? Para sabi niya, wala kang ipagyabang. Kasi 100% tinanggap mo lang. Ano may pagmamalaki ko? Yung buhay ko, pahiram ng Diyos. Ano may pagmamalaki ko? Kung may kayamanan man ako, bigay ng Diyos yun. Ano may pagmamalaki ko? Kung matalino man ako, bigay ng Diyos. Everything comes from the Lord. Itong hangin, galing sa Diyos yan. Yung aircon na yan, galing sa Diyos yan. Di ba itong lugar na ito, galing sa Diyos to. So alam ng Diyos, meron tayong alam ng Diyos, meron tayong yabang, pagmataas, pagkunwari. Di ba? Alam niya yon. So gumawa ang Diyos. Bigyan kita regalo 100% to, regalo ko sa iyo. Hindi ito resulta ng gawa mo, hindi resulta ng dahil mabuting tao ka, hindi resulta dahil pogi ka, dahil maganda ka, hindi. Para yung puso natin mabago, mapuno ng pasasalamat, wala tayong may pagyabang at may pagmalaki. Hindi para magawa mong lahat ng gusto mo kung bakit dumating si Jesus, kundi ipakita niya, magkakaroon ng digmaan sa puso mo. Ano yung digmaan? Mabuti, masama. Tama? Jesus saka
devil, yan digmaan sa puso mo eh. Pero sino yung ano? Sino yung pagpapalain ng Diyos? Siyempre sa digmaan, merong winner, merong loser, di ba? So sino yung pagpapalain ng Diyos? Yung winner ba o yung loser ng digmaan ng puso? Ang digmaan ng puso, di ba maglalaban yung masama sa mabuti, maglalaban yung kapakumbabaan sa pagmamalaki, maglalaban yung self-righteousness sa humility o pagdepende sa Diyos. Maglalaban lang yan, di ba? Pero ang question doon, sinong pagpapalaan ng Diyos? Nanalo ba sa puso mo o natalo sa puso mo? Ito yung gustong may tandaan natin na kakaiba sa tinuturo ng mundo. Ang pagpapalain ng Diyos para sa mga natalo sa... Bakit? Kasi wala eh. Wala palang kwenta yung ginawa kong kabutihan. Hindi pala ako maliligtas. Sabi ng Diyos, yung ginagawa mong kabutihan, hinantulad lang sa isang maruming basahan. Yung kagandahang ginagawa ko pala sa kapwa ko, sa standard ng Diyos, maraming basahan lang pa. Kaya ang puso ko, God, wala po akong may pagmamalaki. Okay po, surrender na po ako. Talo na po ako. Talo po ako. Talo po ako. Tinatanggap ko po, peace offering po, talo po. Wala po akong magagawa para ligtas sa sarili ko. Wala po akong magagawa para baguhin ang asawa ko, para baguhin ang anak ko. Wala po akong magagawa para yumaman ako sa kagustuhan ko. Talo ka. Pero sabi ng Diyos, doon ibinibigay ang kaligtasan. Yung sabi niya, God, hindi ko po kaya eh. Tulungan mo po ako. Kahapon po, nangako ako eh. Ngayon, naulit ko na naman po. Sabi mo, mahalin ko yung kaaway ko, yung anak ko nga, hindi ko mamahal ng todo eh. Sabi mo, mahalin ko yung kaaway ko, pero yung asawa ko, pagmamahal ko po, conditional. Diba? Kapag sweldo po, mahal ko. Diba? So yun eh. Ang hanap ng puso, God, I surrender po. Di ba sabi ng Diyos, yung giyera na hindi natin kayang labanan, sinong lalaban? Siya. Siya. Kaya sabi, be still. Akong bahala sa'yo. Wala kang gagawin. Kaya sabi ng Diyos sa'yo, huwag kang gaganti ha. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti para sa'yo. So ginawa ka ng masama, sabi ng Diyos, gawa mo na mabuti, di ba? Mahirap yun, di ba? Ano gagawin ng Diyos? Maawa sa sa'yo. Pero nakakatakot, sabi, ipanalangin mo yung gumawa ng kasamaan sa iyo kasi gagantihan siya ng Diyos. Sino ang kakampi sa Kanya? Sino ang tutulong sa Kanya? Pero ang turo ng Diyos na mahirap gawin, huwag kang gaganti. Opo, minura ka. Sabi ng Diyos, huwag kang gaganti. Mahirap ba? Mahirap. Minura ka ng isa. Dinagdagan mo pa, di ba? Minura niya yung ina mo, sinama mo pa yung tatay niya. Yun ang natural. Ang natatalo doon yung God, hindi ko po talaga kaya. Kita mo po yung puso ko, gusto ko talagang ibalander sa kanyang LRT. Gusto kong itapos sa kanyang LRT. Yun ang gusto ng Diyos na kapakumbabaan, pagpapakatotoo. God, galit po talaga ako sa Kanya. Galit po talaga ako. Magsumbong ka sa Diyos. Magsumbong ka, wag sa tao. Galit po talaga ako. Gusto ko po talagang dikdikin. Gusto ko po talagang ukitin yung... gusto ko po siyang bigyan ng tattoo sa mukha. Yung mga gano'n. So alam ng Diyos yun. Pero ang puto ng Diyos, tatandaan mo, yung mga talunan sa digmaan sa puso, sila yung nagkakamit ng tunay na kaligtasan. Amen? So sabi niya, mahabag ka po sa akin na isang makasalanan. Ito yung inahanap ng Diyos sa puso natin na nandun yung kailangan po kita, mahabag ka po sa akin. Pangalawa, yung una, pag sumikapan mo, inahanap ng Diyos yun na nga yung talunan, kawalan ng pag-asa. Talo ka na eh. Surrender ka na. God, hindi ko po talaga kaya, surrender na po ako. Ito yung inahanap ng Diyos na pangalawa. Sabi niya, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit, sasabihin niya sa inyo, hindi kayo kilala. Kaya sabi ng Diyos, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas o makarating sa kaharian ng langit. So, salamat sa Diyos, nandito ka.
O sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, nandito ka. O huwag mong kukuritin, huwag mong kukurutin. Kahit tulog, hayaan mo. Ibulong mo lang. Pero importante, kung nandito ka man, makuha mo yung plano ng Diyos, di ba mangyari yung plano niya sa iyo. Ito yung sabi niya na, kasi ito at the end of the day, haharap tayo sa Kanya. Ito yung dalawa lang sasabihin niya, di ba? Welcome, my faithful and good servant. Enjoyin mo yung buhay mo sa langit, di ba? Isang possible sagot niya yon. At ang isang pangalawang sagot niya, dalawa lang yun na ito. Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kasi pag tinignan yung puso mo, hindi ka talaga tunay naniniwala sa Kanya. Parang si Judas nga. Araw-araw kasama niyang kumain si Jesus, kasamang matulog. Habang naglalakad sila, nakaupo sila, bago sila matulog, tinuturuan si Jesus, di ba? At nakikita niya araw-araw yung ginagawang miracle ni Jesus. Pinapagaling, pinapalayas ang demonyo. Pero hindi siya naniwala. At the end of the day, hindi siya naligtas. So yun huwag kang gumaya doon na nandito ka, ang purpose ni God, kaligtasan. Pangalawa, yung mga bonus niya, marami yon. Mga bonus niya, marami yon. So, ano man ang ginamit ng Diyos kung bakit nandito ka, tandaan mo, nandito ka, ang purpose lang ng Diyos, yung kaligtasan natin. At ito yung, sabi niya, pag sumikapan mo, at again, inahanap niya yung kawalan ng pag-asa. Anong ibig sabihin? Yung attitude mo, God, hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Hindi po ako kayang bumili ng ticket papunta ng langit. Ito yung kawalan ng pag-asa. At huwag mong antayin, pagdating ng araw, sabi ng Diyos, umalis ka sa harap mo, harap ko, hindi kita kilala. Makipagkasundo ka agad, napag-aralan na natin to. Narinig mo ngayong araw na to. Dalawa lang yun friend of God or enemy of God. Di ba? Nandito ang Diyos, it's either kaibigan ka ng Diyos o kaaway ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos o kaaway ka ng Diyos. So kung ikaw nakakaalam doon at saka ng Diyos lang, di ba? Ikaw din nakakaalam. So kung alam mo na wala ka palang tunay na pananampalataya kay God, makipagkasundo ka na kaagad. Ano pinag-aralan natin? Pag umarap ka sa husgado, siguradong guilty ka, tama? Lahat tayo guilty Kapag umarap tayo sa hukom, lahat tayo guilty. So bago ka dumating sa judgment ni God, makipagkasundo ka na. God, gusto ko maging anak mo ako, gusto ko maging kaibigan, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan. Tulungan mo ako, gusto ko magkaroon ng relationship sa iyo. Yung makipagkasundo ka na. At pagdating ng araw, lahat tayo, pa-isa-isa tayong aharap sa Diyos. Sabi niya sa'yo, welcome, my good and faithful servant. Doon ka sa langit for eternity. Sabi niya, pahiram na oras, tatandaan mo, dapat nung isinilang tayo, patay na tayo, tama? Kasi nagkasala yung magulang natin, nagkasala yung ninuno natin, nagkasala si Adan at Eva, namana-mana sa atin yon, di ba? Sabi ng Diyos, but still, sabi niya, I will never leave the guilty unpunished. Kapag guilty ka, dapat parusahan ka. Ang parusa dapat ay kamatayan Pero binigyan pa tayo ng buhay. Tatandaan mo itong buhay natin. Pahiram lang ng Diyos yon. Ang siste, hindi mo alam kailan niya babawiin at kung kailan, hindi mo alam kung saan, kung paano. So sabi niya, makipagkasundo ka na, ayusin mo na kaagad. Para anytime mangyari yon, settled ka na. Kahit anong gawin mo, mamamatay lahat tayo. Pero pag namatay tayo, ihiwalay itong katawan doon sa Espiritu. Ang katawan dahil galing siya sa lupa, babalik sa lupa, siyempre, di ba? Kaya makita mo kami mga, baka ako lang naman. Ako, di ba? Pag hindi ako nagpabango, parang amoy lupa na ako. Di ba? Kahit anong exercise ko, parang yung mga bilbil, parang gusto na pumunta doon sa lupa. May mga bilbil dito, di ba? Kahit anong gawin mong exercise. Kasi galing tayo sa lupa. Nakita mo mag-enjoy yung bata, di ba? Mag-enjoy yung bata. Pag inano mo sa lupa yan, binitawan mo sa lupa yan. At ito yung na-obserbahan ko. Observation ko lang to Tingnan mo yung mga simpleng bata na naglalaro sa lupa, hindi sila sakitin. Kahit tayo, pag nakakita ka ng lupa, pakinggan nyo, pag nakakita ka ng lupa, huwag ka maglaro, siyempre matanda na tayo. Pag nakakita ka ng lupa, tanggalin mo yung tsinelas mo. Kasi gawa tayo sa lupa. So yung katawan natin, gusto niya yung lupa.
At pag namatay ito, babalik ito sa lupa. Kaya kahit bagong ligo ka, di ba? Ganunin mo yan, no? Anong tawag doon? Oh, di ba, libag? Alam mo, lagay mo sa microscope yan. Lagay mo dito yung libag. Kumuha ka ng another microscope. Kung may mga college student dito, meron kayong science, di ba? Gawin nyo yon. Kumuha ka ng libag mo, lagay mo sa microscope, and then dito, kumuha ka ng lupa, lagay mo sa microscope. Pag-aralan mo, parehas sila na nagpapatunay na galing tayo sa lupa. So pag pumunta ng probinsya, basta't malinis yung lupa dito sa atin. Mag-ingat ka kasi may mga malambot. Pag napaka mo malambot yun, ano yun, mina. parang bomb yun. Pero ano yung kailangan natin yung kasi maalala mo na dito tayo kinreate ni God. We go back to the basic. And then hindi lang ma-enjoy mo yung buhay mo, yun ang tamang pamumuhay. Ang mahirap lang, pinagbabago natin yung ginawa ng Diyos. Diba? Ginawa ng Diyos from the beginning. Yung lahat merong buto. Ngayon, naghahanap ka na seedless. Hindi naman yung ginawa ng Diyos eh. Tapos sabi niyo, nagkasakit ka, pray. Anong pinagagawa mo sa creation ko? Binago mo, di ba? Ako, guilty po ako, hindi pa ako Kristiyano. Meron akong fish pan sa Nueva Ecija, sa Muñoz. Tilapia. And then, meron akong technician, taga CLSU. Magaling. Alam mo, ginagawa para tumaba yung tilapia ko. Pinapalitan yung kasarian. Parang yung gagawin nilang babae yata para lahat tataba ng ganon. Oh. So sabi ng mga good doctor, di ba, natural doctor, huwag kang kakain ng galing sa fish pan. Kasi binago ng tao na, sino yung nagsasabong ng manok? Hindi ko susumbong. Di ba yung pansabong ng manok? Anong tinatanggal doon? Tinatanggal yung pagkalalaki niya. Tama? Magaling po ako doon. High school pa lang ako. Iano ko yung ribs ng lolo ko kasi sa bungero. At nung high school ako, niluto namin yung isang pansabong niya. Pero umabot kami ng umaga, ayaw lumambot, matanda na pala. So, binubuksan ko yung ribs nito, dudukutin ko po yung pinaka-balls niya, pinaka-balls ng lalaking manok. Kaya makita mo yung tandang na manok, di ba? Ang tikas. Ang tikas, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng manok. Makita mo yung kulay niya, lahat-lahat. Maganda, di ba? Matikas na pansabong na manok. Padaanin mo yung babaeng manok na maganda. Hindi niya papansinin. Binago natin. Sabi ng Diyos, binago ninyo, kaya ka nagkakaganyan kayo. So, sinong higit pa sa kinreate ni God? Tapos babaguhin mo. So, pati na yung ngayon, di ba? Yung mga, dito wala naman ako nakikita binagong ilong, mga binagong, di ba? Yung mga ganon, oo. Pero ako natetempa ako magpa-transplant, di ba? So sabi niya, pahiram na oras, there is a sense of urgency, sabi nga ni DJ, tatandaan mo yon. Huwag mo na antayin yung bukas. Sabi ng matanda, yung magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas, sabi niya, gawin mo na kaagad, agad-agad, sabi niya. So hindi natin alam kung kailan ang kamatayan natin, kaya take advantage of yung pinahiram na oras ng Diyos sa atin, gamitin natin ng tama. Hindi din natin alam kung kailan darating si Kristo. Sabi niya, kahit si Kristo, only God the Father ang nakakaalam doon. So parang ready ka lang parati. Ngayon pa lang pwede ka nang maging ready. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang pasensya. Di ba? Slow to anger. Si Adan, di ba nagkasala sila? Umabot pa siya ng ilang taon si Adan? 930 years old bago siya pinarusahan ng kamatayan. Sa atin, hanggang kailan ang binigay ng Diyos sa atin ngayon? 120, tatandaan mo. Huwag mo nang antayin na 119, saka ka magdi-decide. Kung di ko umabot ng 119, di ba? So, yun na nga, agad-agad, God, gusto ko na po, akin na po yung libreng regalo mo na buhay na walang gan. Ito yung kinalulugdan ng Diyos. 2 Corinthians 6:2, sa last part niya, ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. So, ikaw sigurado ka dapat ngayong araw nito, naligtas ka na. At pangatlo, walang kaugnayan kay Kristo. Sabi niya, hindi kita kilala. Pero anak ka ni Kristo, kumakatok ka. Anak mo kumakatok, di mo pagbubuksan. Pero hindi mo anak kumakatok, hindi ka sasagot.
baka masamang tao yon, di ba? So walang kaugnayan kay Kristo. Ngayong araw na to, siguraduhin mo, meron ka bang relationship kay Christ? Ano ba yung relationship mo? O alam mo lang si Kristo? O kilala mo lang si Kristo? Even the devils, they know Jesus. At ang sabi ng Bible, they tremble. Kilala na si Jesus pero hindi sila saved. So hindi sapat na kilala mo si Jesus. Dapat meron kang kaugnayan. Anong kaugnayan? Dapat father and son. Dapat friend of God. You are the friend of God. Ito yung check mo mabuti. Sabi ng 26, sabay-sabay natin basahin. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom sa kasalo ninyo at nagturo po kayo sa aming mga lansangan. So pwede mangyari sa atin, di ba? Panginoon, nagpo-worship ako sa isip, kumakain pa nga ako doon. Sabi ni Pastor Ed, kung merong 2, 3 tao, nandun ka pa. Kasama ka namin doon. Pero sabi ni Jesus, alis ka sa harap ko, hindi kita kilala. Bakit? Wala ka kasing relationship sa Kanya. Pinili mong kilala mo lang siya. Nakalimutan mo yung sinasabi ng Bible, kahit ang mga demonyo, kilala si Jesus at nanginginig pa sila, pero hindi sila naligtas. Bakit? Wala silang relationship kay Jesus. Makipag-isa na kay Kristo. Di ba remember sa Romans, pinag-aralan natin, kung sino mang tao na nagipag-isa na kay Kristo, hindi na siya hahatulan. Wala nang kahatulan sa Kanya. Forever nandun ka na sa langit. Ano yung makipag-isa kay Kristo? Para yung mag-asawa, makipag-isa kay Kristo. Nanampalataya ako sa Kanya, mag-ama kami, siya na yung tatay ko, ako yung anak niya. Magkaibigan kami ni Jesus. Ikaw ang magdi-decide nun na gusto ko po, Panginoon, ay isuko ko po yung buhay ko. Ikaw na po yung boss. Hindi na po ako. At magkakaroon ka ng kaugnayan at nakipag-isa ka na kay Kristo. And 27, sabay-sabay natin basahin. Sasagot naman siya, si Jesus yan na, hindi ko kayo kilala, lumakayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. Bakit lahat kayong gumagawa ng kasamaan? Kasi once na nagkaroon ka ng ugnayan kay Jesus, nagkakasala ka pa rin, pero konti-konti na lang yung kasalanan mo. Pero hindi ka na makasalanan. Nakuha nyo? Nagkakasala ka, pero hindi ka na makasalanan. Ikaw ay sanang matuwid. Nakita yung distinction niya? Kung may relationship pa siya kay Jesus, sinuko kong buhay ko sa Kanya, parang ganito, parang damit. Halimbawa, kung si Jesus to, isusuot ko itong damit na ito, at pag ninignan mo ako, nakikita mo ito. Kung si Jesus to, sino nakikita mo? Yun. Kaya sabi niya, nakakasala pa ako, but because I am already the Son of God, kaibigan na ako ng Diyos, sabi niya, matuwid na ako. Hindi ako perfecto, matuwid na ako. Kasi isinuot ko yung katuwiran ni Jesus. Hindi na nakikita yung luma kong pagkatao, ang nakikita ng Diyos Ama ay si Jesus. Kasi binayaran ni Jesus ang aking mga kasalanan. At dahil doon, ako'y naging matuwid na. Ay sabi niya, kung wala kang relationship kay Jesus, patuloy ka dito. Consciously, intentionally, patuloy ka doon. Pero pag meron ka ng Holy Spirit dito, nagkakasala ka, pero hindi na intentionally, hindi na consciously. Bumabagsak ka, nagkakasala ka, pero merong kaibahan. Yung pinlano mong pumatay, pinlano mong magnakaw, pinlano mong gumawa ng kahalayan. Ito yung difference nun. Kasi meron kang Holy Spirit na gumagabay sa iyo. At panghuli, yung maling akala. Di ba? Alam mo yung maling akala? Akala ko, Pastor, sabi niya, akala ko bukas pa yung birthday mo. Tapos na. Pumunta siya, wala na handaan. Yung maling akala. Maling akala mo, wala na. Kahapon kasi birthday ko. So, akala ko po kasi bukas pa. Pumunta sa kinabukasan. So, ito yung maling akala. Akala ko po, God, dahil binibigyan ko po ng pagkain yung kapitbahay po namin, akala ko meron akong points sa heaven. Ang dami kong ginagawang kabutihan, konti lang po yung ginagawa kong masama. Akala ko po, dahil doon pupunta ko ng heaven. Yung maling akala. That is a very, very dangerous. Kaya sabi ng Proverbs 14:12, sabay-sabay tayo, may daang parang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Very dangerous po yung akala mo. Kaya sabi niya sa Bible din, you fail, ikaw ay hindi nagtatagumpay dahil hindi ka kumukonsulta. Kaya kung minsan maganda kanina, meron nagtanong sa akin si Brother,
O meron siyang tinanong, kaya sabi niya salamat. Pero sabi ko salamat po, maganda yung nagtatanong kayo para at least naitutuwid yung kumisan maling akala natin. Na akala ko pupunta ako ng langit kasi parati ako nasa ECF. And then nagtaka ka, bakit ka nasa impyerno? So yung ganon. So, delikado po. Ang malinaw sinabi ng Bible. Akala mo tama, pero yun pala, mamamatay ka sa impyerno dyan sa akala mong yan. So, ahantong pa yan sa impyerno. 28, sabay-sabay tayo. Iyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang lahat ng propeta habang kayo naman ay ito yung paghandaan mo, hindi lahat tayo aharap sa Diyos someday. And then sabihin niya sa iyo, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala kasi wala kang kaugnayan sa Kanya. So sabihin mo sa katabi mo, may kaugnayan ka na ba sa Diyos? Ano sagot niya sa iyo? Wala? Ay mamaya, huwag mong pauwiin, kausapin ko yan ha. Wala siyang kaugnayan sa Diyos. Huwag mo na pauwiin. Sabihin mo sa aser, huwag palabasin to. Kausapin mo na ni pastor. Kasi importante po yun, kaligtasan natin yon. At 29, sabay-sabay tayo. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Yon, kasama tayong kakain ng Panginoon, yung mga nakinig at naniwala sa Kanya. At sinabi rin niya rito, isang kahulugan nito, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lang Hudyo, tayong mga Hentil kasama doon. So lahat, ito yung sinasabi din niya, lahat ng maniniwala kay Jesus, kakain sa langit sa hapag ng Panginoon. At ano yung sinabi ko, si Jesus pa yung magsiserve doon. And then, Matthew 24:51, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay sasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at mangangalit na mga ngipin. Impyerno po yan. Pag nakita niya mga word na nangangalit yung mga ngipin, ano po yan? Hell yan. Ibang pamamaraan ng Diyos. At kasama doon yung mapagkunwari. And then pagsisisi, ito yung number 1 na inahanap ng Diyos sa atin. Na katunayan, ebidensya ng nagsisisi, tinatalikuran mo. Again, hindi perfection, nakakalasala ka pa rin. Pero tinatalikuran mo hanggat maaari. Yung makita mo yung mga Kristiyanong dating umiinom, ay hindi, umiinom pa rin sila ng tubig, pero yung dating umiinom ng alak, ano na lang, beer na lang iniinom, beer. Beer brand na lang. So kasi pinagsisiyan na yung kasalanan at tinalikuran yon, nagkaroon ng bagong buhay. And then tunay na, 30, sabay-sabay tayo. Tunay ngang may nahuhuling mauna at may mauunang mahuhuli. Again, para sa lahat yun, kahit na ngayon mo lang narinig to at tinanggap mo yung regalo ng buhay na walang ganang Diyos, nagpakumbaba ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng tatak, the Holy Spirit, kahit ngayon ka lang. Pero yung mga nauna sa yung matagal na rito, nagkaapo na dito, kung hindi pa siya nag-decide, wala yon. So it is sabi, again, another meaning niya, para sa lahat po, para sa lahat ng makikinig at maniniwala at susunod sa Diyos. Hudyo ka man o Hentil, kasama ka dyan, una at huli, ibig sabihin, lahat ng taong maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi importante kung konti man o marami. Importante ikaw. Ligtas ka ba? Ikaw, meron ka bang relationship na kay God? At ikaw, kailangan mong pagsumikapan. Yon. At tinitingnan ni God yung broken heart. Broken heart, hindi yung mayabang na puso. Broken heart and contrite heart. Itong wala nang pagkukunwari, kundi kapakumbabaan. God, kailangan po kita. Tulungan mo po ako. Ito yung hinahanap niya. Ikaw at ako, yun importante. Konti man tayo o marami man ang maliligtas, ang Diyos nang magdi-decide doon. Importante, ikaw at saka ako. Ligtas ba ako o ikaw ba ay ligtas na? At again, para matandaan lang natin, kailangan natin pagsikapan, makitid na pinto, ika nga, hindi ikaw ang boss, ang Diyos ang boss. At yung kawalan ng pag-asa, ito yung tinitingnan ng Diyos na hindi ko po kaya, tulungan mo po ako. And then pangatlo, magkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo. At pang-apat, mag-ingat kayo doon sa maling akala. Diba?
baka yung pupunta ka bukas, ay akala ko, Pastor, ngayon yung Sunday. Wala na, tapos na tayo mag-worship. So, mag-ingat po kayo doon. So, Luke 13, panghuli natin, 13:34. Sabay tayo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang inyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit, sinasabi ko sa kanya, para siyang inahing manok, punta ka sa ilalim ng aking pakpak. Sabi niya, pero ayaw mo. So, kung ayaw mo, bala ka. Sabi, and then po tayo tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. At patuloy mo po kaming pinagtityagaan at patuloy mo pong ginagabayan, binabantayan. Napakabuting Diyos mo po sa amin sa kabila po ng may katigasan ng ulo, may kayabangan, kuminsan self-righteousness. Pero salamat po, patuloy mo po kaming tinuturuan. At idikit mo nga po yung salita mo sa puso't isipan po namin para magamit po namin siya sa araw-araw na buhay po namin. Tatama ko meron ka pong nakikita dito sa amin na hindi pa isinusuko ang buhay sa iyo. Umaasa pa rin po sa sariling kakayahan o nandun pa rin po sa maling katuruan. Kumilos ka po, Panginoong Yesus. Ipuin mo po ang taong ito. At yun nga po, Diyos, igawad mo po sa Kanya ang tunay na kaligtasan na may kalaki pong kapayapaan, kagalakan, kakontentuhan. Salamat po, Ama, sa iyong salita. At salamat po, ngayong linggong ito, Diyos, ay yung binigay mo pong desire po namin na sabi mo, alalahanin po namin parati, yung word na parati, na dati ginagawa po namin ng communion once a month. Pero naniniwala po kami na ito po yung gusto mo na parati naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin. At ang resulta po nun, O Diyos, isang buhay na maayos, hindi perpekto, pero maayos na buhay na nararanasan po namin hanggang ngayon sa araw-araw na buhay po namin. Kaya gusto ka po namin itaas parangalan, O Diyos, bilang pagsunod sa utos mo po sa pag-observe po ng Holy Communion. Siyasatin mo po yung puso po namin. Kung may makikita ka pong kasalanan na hindi po namin nahingi ng tawad, ipakita mo, iparamdam mo po sa amin. At sa oras na to, O Diyos, isettle po namin sa iyo yon. Ayusin po namin yon. Hingi po namin ng tawad at humingi po kami ng gabay sa iyo. Kaya tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pag-observe po ng Holy Communion. Ikaw nga po yung maparangalan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So pag natanggap nyo na yung element, manalangin kayo na kung merong kasalanan na hindi pa na-confess, i-confess o hingi ng tawad ngayon. Yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo, siya naghuhugas ng kasalanan natin. At yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo na siyang tumanggap. Huwag kayo magko-communion na hindi taos sa puso kasi meron siyang warning. Paparusahan kayo ng Diyos ng karamdaman. At ang iba sabi niya ay namatay na. So bago awak nyo yung element, humingi ng tawad sa Diyos kung merong dapat hihingi ng tawad. At tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos and then mag-communion ka. Antay muna, sabay-sabay tayo. Hawakan nyo lang muna habang inaantay nyo, manalangin kayo, manalangin. Siya sa atin yung puso, yung mga, kumisan meron yung kayabangan, yung pagmamataas.
nandun yung kasinungalingan. Embrace natin yung biyaya ng Diyos. At alalahanin mo kung paano binayaran ng Diyos ang kasalanan mo. Para pag kinain mo yan, ininom mo yan, parang dadaloy sa lahat ng parte ng katawan mo, idadala yung pagpapalang espiritual ng Diyos sa iyo. Do not take it as a joke o do not take it as parang walang kwenta. So pag wala kayo, itaas niyo kamay niyo para yung turo ko sa inyo, manalangin kayo kung merong kasalanan, i-confess ang kasalanan bago niyo gawin yan. Laura May, manalangin, humingi ng tawad kung may nagawang kasalanan. Biscuit. Pag wala kayong nakuha, taas niya para so lahat po meron na. Meron ka na. Asa ilagayan ng biscuit? So, pakitaas nyo po yung tinapay na hawak nyo. Na pwede kayo sumunod sa akin, Panginoong Yesus. Salamat po. Dahil mahal mo po ako, ibinigay mo po ang iyong katawan para siya po yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan sa aking mga sa aking kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo po sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain niyo po siya, ngunguyain. So, pagkitaas po yung cup. Sumunod kayo sa akin, Panginoong Yesus. Salamat po. Dahil ang dugo mo po, ang buhay mo po, ang pinambayad sa aking mga kasalanan. At salamat po dahil doon po na-enjoy ko po yung buhay kasama ka po, Panginoong Yesus. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod ko sa utos mo na parati ko pong alalahanin ang pamamaraan ng pagbabayad ng kasalanan ko para makapunta po ako ng langit. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So salamat din sa Panginoon na
Sabi niya, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay. At salamat din sa Panginoon sa pagkakataon may bigay natin yung mga handog natin. Ang sabi niya sa 2 Corinthians 9:6-7, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalaan. Tayo po tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon na binigay mo po sa amin, may balik po namin sa iyo. Ang portion po ng pagpapala mo po sa amin sa pamamagitan po ng mga tithes and offering po namin o mga handog po namin. At bilang simbahan o Diyos, tulungan mo po kami maging mabuti o tapat na katiwala sa pamamahala po ng lahat ng pinagkatiwala mo po sa amin. Tanggapin mo po, Diyos, ang pagsamba po namin sa pamamagitan po ng paghahandog po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanaig ka at sa'yo ay bumistan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba,
Pwede tayong umupo muna para makita natin yung first timer at kantahan natin siya. Welcome po at sana next time, Sunday, makasama ka namin uli. Welcome po. Come to the family. We're glad that you have come. Magkapatid kayo? Magkapatid With kayo? us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. About me always there to be strong and to be known. Balik ka next Sunday. Tayo po tumayo para sa benediksyon. Ama, tunay nga po na napakadakila mo pong Diyos at salamat po. Pinupuri ka po namin dahil nakasama ka po namin at alam po namin may ginawa ka sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa first timer po namin. Ikaw po yung magbalik sa aming lahat. Next Sunday, magsama-sama po kami muli. Kaya pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay binabahagi ko po sa lahat na nandito, yung pong kasabay namin sa live streaming o sa recording. Kami pong lahat, O Diyos, pati na po yung hindi nakapunta ngayon dito, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, at wala ka pong lalampasan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo, Amen and Amen. That you are mindful of me, that you love me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend
Thank you. God bless you. Picture muna, doon po ang camera. Johnny. O, yung maliit sa harap. Maliit sa harap. Dito ka.